Amen. Oras na naman. Pagbubukas ng Diyos ng mga pagpapala. Hallelujah. Ngayon po natapos po tayo sa pagbibigay sa Panginoon at alam naman po natin na kung ang ating pagsamba po, wala po ang pagbibigay. Ngayon, sapagkat yan po ay part ng ating pagsamba sa Diyos at yan po ay sinasabi din ng Panginoon sa Biblia, yan sa aklat ng aming sunod na pagka lumapit tayo, tayo po ay may dalang handog para sa Panginoon. Amen. Amen. At tayo po ay magbibigay sa Diyos na buhay. Tinanyahan ko lahat na sa mga Bible. Magpapagpupas po kayo sa ating aklat ng New Testament ninyo. Amen. Ito po ay lagi na po natin napapakinggan. Kapitulo 14, versikulo 22. Una ninyo nagkasabong bahagi ang inyong ani ng taon. Nagkasabong bahagi ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng inyong mga alagang hayop. Amen. Yan po ang sabi po ng Bible. Nakukuha na natin nagkasabong bahagi lahat po. Sabi doon sa mga Israelita ng panahon, lahat ng kanilang mga inani, ang kanilang mga hayop, pinakuha na po yan ay kasapong bahagi. Amen. Para po ihandog po sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Sa atin naman po mga buhay ngayon, wala naman po tayong mga alaga, wala naman tayong mga pananim, pero may kanya-kanya po tayong mga trabaho. At ang lahat po ng ating iniikam sa buong isang linggo, ang Diyos po dyan ay mayroong kasapong bahagi. Amen. Kung sa gobyerno tayo po, kung sa gobyerno nagbibigay po tayo ng tax. Amen. At nasa 2% yata kung hindi ako magkamali. Pero sa Panginoon, napakalita po sa pagkakalan ng Diyos na mas marami po ang ating pangangailangan. Amen. Isang dating po yan para magbukas ang Diyos ng mga pagpapala. Amen. Ang mga ating mga pagkukunan ng ikinabubuhay. Amen. Ang pagbigay po natin sa Diyos, titingnan po tayo ng Panginoon kung tayo po ay susunod at magbubukas po siya ng mga bunga ng langit at ibuo sa atin ang masiganang pagpapala. Amen. Natin kasabong ba, lahat ng ating income, magbibigay po tayo sa Panginoon ng kasabong bahagi. Amen. Amen. At alam po natin na ang lahat po ng ating mga hawakan, mga pananalapi o naman meron po tayo na may kinabubuhay at po yan ay buhat po sa Panginoon. Amen. At yan po ay pinatitiwala lamang sa atin ng Diyos na buhay. Amen. Kaya po sabi mo ng aklat ng unang kronika, kapitulo 29, versikulo 14 hanggang 16. Ang sabi po, ni Hari David, ngunit sino ako at ang bayan ito? Kung puso kami nagkakalo, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Yan po sabi po ni Hari David. Lahat po ng ating income, lahat po ng anong meron po sa ating lahat po yan ay galing po sa Diyos. Bago pa po ka ang tao, ang lahat po yan ay ginawa ng Panginoon para po sa akin. Kaya po sabi, at itinabalik lamang namin. Amen. Yan po, sabi na rin David, lahat ng kayamanan mayroon tayo. Amen. Sabi po, itinabalik lamang namin sa Diyos. Kaya po lahat po ng ating income, amen, alalahanin po natin na ang Diyos po, nagbigay po niya sa atin. At itinatiwala lamang po ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po sabi sa versikulo 15, tulad ng aming mga ninuno, kami ay mga dayuhan at maglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at samantala lamang. Sa ating mga buhay, hindi ko natin alam kung kailan po tayo mamamatay, kung kailan mabuhay natin sa pinarang po ng buhay sa atin. Kung kaya sa buhay nito, kung anong mayroon tayo, ibigay natin sa Diyos ang dagis habang tayo ay nabubuhay pa. Dahil hindi po natin alam, amen, kung kailan mabuhay ng Diyos ang buhay na pinahiram sa atin. Kaya ngayon pa lamang, nabuhay pa tayo, ibigay na natin sa Diyos ang dagis. Baka sa araw na pumas, hindi po natin alam kung buhay pa tayo. Kaya ngayon pa lang, ibigay na natin sa Diyos, para ngayon natin ng Diyos. Amen. Sa lahat ng ating iniingkan. Amen. Alalahanin po natin
na tayo po ay parang manlalakbay lamang sa mundo ito. At hindi natin hawak ang ating mga buhay. Kung kaya magpangasiguro po tayo na tayo ay makapag-impok sa Diyos ng tunay na kayamanan. Amen. Amen. Kaya kung habang tayo nabubuhay, bigay na po natin sa Diyos. Amen. Baka bukas hindi na tayo makapagbigay. Amen. Kaya ngayon pa lang, encourage na tayo na ngayon pa lang, ibigay natin sa Diyos na po ang pinakamainap po natin handog sa Panginoon. Amen. Kaya po, nasabi sa versikulo 6, Kuyawi na aming Diyos, ang lahat ng kayamanan ito na aming ibibigay para ipagawa ng iyong tahanan ay sa iyo rin nagmula. Amen. Ang ibinibigay po natin sa Diyos, sa kanya rin po galing po yan eh. Amen. At pinagtatiwala po sa atin. At ang sabi ni Haring David, ang mga pananalang ito na ibinibigay namin ay para ipagawa ang ano daw? Ng templo ng Diyos. Amen. Tayo ngayon kasalukuyan na papaayos ng ating bahay-panabahan. At ito po ay hindi pa kompleto. Darating ang January, October, medyo mainit na ng bahaga. Kaya ngayon pa naman, magbigay na tayo ng gamesa para kung makapag-ikot tayo, makasaliluhin ng Diyos, makabili tayo ng aircon. Hallelujah! Baradagan ng ating mainit lepan, nang hindi tayo mainitan. Amen. Amen. At marami pang gagawin para makulit ito po ang ating bahay panabahan. Kaya po ngayon pa lang, lagay natin sa Diyos ang labis at ang lahat ng ating ibinibigay ay hindi ko napupunta sa mga bulsang bukas. Lahat po yan ay ginagamit sa pangailangan ng ating bahay panabahan. Nasabi ko yan sa aklat ko ng mga hari. Amen. Kaya ngayon pa lang, ibigay na po natin sa Panginoon ang pinakamainam. At ikinapangako naman ng Panginoon, kalitaan. Sabi ng Panginoon, Kapitulo 3, versikulo 20, yes, sa gayon, kamal mo ay lagi ng aapaw, sigla ng inumin, ay hindi nga matutuluan. Yan ang ikinapangako po ng Panginoon, na kung magbigay po tayo ng dalis sa Diyos, ikinapangako niya, na pagpapalain niya po lahat ng ating kinabubuhay. Ang bulsa mo ay mawala ng laman, malabigasan mo ay lagi may laman. Amen. Ang Diyos po ang nangangako po niya. Amen. At pinapaliwanag lang po natin. Tingnan nga po natin para masabi po natin na ito po ay nakasulat po sa Bible. Nasabi ko na aklat na Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 10, sa gayon, kamay mo ay lagi lang maapaw. Sila at inumin ay hindi nga matutuyuan. Yan po, pinapangako ng Panginoon kung tayo ba ibigay, nagsabis sa Diyos, nalalahanin po natin. Na hindi po natin hawak ang ating buhay. Kaya ngayon pa lamang, nabuhay pa po tayo, ibigay natin ang nagis sa Diyos, baka sa sunod ng mga araw, hindi na po tayo makapagbigay. Ngayon pa lang, nagtutong na tayo ng kayamanan sa langit na hindi kailanman masisira, hindi mananakaw, at hindi masisira ng mga tanga. Amen. Yan po ang tunay na kayamanan sa Panginoon. At alam niyo po na kung tayo magbigay sa Diyos, dinitingnan po yan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Sa pagbibigay sa Diyos, dinitingnan ng Panginoon kung tayo susunod sa kanyang mga inuutos. Kaya sinasabi ko ng sinasabi po ng Hebreo Kapitulo 11, versikulo 4, sabi niya, dahil sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay inilalang matuwid ang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Amen. Nakikita niyo po. Amen. Na sa pagbibigay ni Abel, no, ng pinakamainam niyang handog, nakikita po ng Diyos. At dahil po siya ng tapat at binigyan na ang pinakamainam na handog para sa Panginoon, ano po ang sinabi ng Diyos? Itinurin po siya ng matuwid. Amen. Bakit po tinurin po siya ng matuwid? Dahil po talagang binigyan niya, no, ang pinakadating niyang offer sa Panginoon. At pinigyan siya ng offer. Kaya kung tayo po ay magbigay sa Diyos ng dalis, alalahanin po natin, sasabihin sa atin ng Panginoon, ikaw ay matuwid.
Amen. Ibig sabihin niya, kung tinutuloy tayo ng matuwid, pasok po tayo sa karya po ng Panginoon. Amen. Dahil po, sa pagbibigay po natin sa Diyos, ng tama, tapat, at hindi tayo mamumupit, talagang magkakabilang po tayo sa karya po ng Panginoon. Amen. At talagang diyan po ay sinasabi ng Diyos na tayo po ipapapalain, kaya po tayo magbigay sa Diyos ng tama. Amen. At sabi naman po sa mga naglilingkod sa Panginoon, ito po ay sabi po ni Apostol Pablo, sabi po sa unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 11, sabi po, nagasik kami sa iyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo. Amen. Tayo po ay nasikan ng spiritual. Ang salita po ng Diyos. Ganyan po ang ginawa po ng ating pastor. Para tayo po ay maituwid ang buhay. Kinakain tayo ng spiritual sa salita ng Panginoon. Kaya, yun din po ang ating isipin sa ating mga buhay na dapat din po natin sila balikan ng mga pagpapalang material. Kuskusan po natin ang pangailangan ng mga tagapagturo dahil sila po ay iniwan ang kanilang mga kinabubuhay para maglingkod sa Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos para mayroon po may pakain sa ating pamumuhay. Amen. Amen. Kaya po, magbigay po tayo sa kanila sa mga nagtuturo, lalo po sa ating pastora, sapagkat sinasabi po ng versikulo 13, hindi ba ninyo alam na ang mga lingkod, ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa maghahandog na nasa dambana. Sa ganyang ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Yan po ay utos po ng Panginoon sa kay Apostol Pablo. Ipinaparating ko na sa ating lahat na ang mga naglilingkod sa Panginoon ng nangangaral ng salita ng Diyos na dapat po natin matustusan ang kanilang pangailangan. Amen. Hindi naman tayo pinipili tayo ng ating pastor na tayo magbigay sa kanya para sa pangailangan. Ang gusto ng ating pastor na kung anong pagpapalang tinanggap niya sa Panginoon. Kaya niya tayo pinikaris na magbigay sa Diyos at sa mga naglilingkod. Dahil ang gusto ng ating pastor, tayo pinipili sa tanggap ng pagpapalang. Amen. Amen. Yan po katotohanan. Kung tayo pinikaris magbigay sa Panginoon at sa mga lingkod ng Diyos. Yan po ang dahilan ng ating pastora kung bakit tayo encourage na magbigay sa mga naglilingkod. Dahil ang gusto niya na mahango tayo sa kahirapan at hindi tayo manatili doon. Amen. Kaya po tayo magbigay sa Panginoon. Amen. At sabi ng Pilipos for 19, at buhat sa pinama-inan dito na tanong na. Amen. Tingnan nga po natin. Sabi po ng Pilipos 4:19, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan, ibibigay po ng Diyos, ang ating mga pangailangan tayo magtataka sa Panginoon, magbigay sa limutan ng Diyos at sa Panginoon. At kayo, nilanyan ko lahat na sumayo, tayo po magbigay sa Panginoon, tayo po tayo ay pagbalay. Tayo po yung isa number? Sige po. Palapak po natin ang buhay po ni Elizabeth Laluya at ang kanyang Sister Joyce. Sige po.
May hindi po nakapagbigay. Nandiyan po ang lahat nato kayo. Magbigay po tayo sa Panginoon. Para makumpleto po ang ating pagsamba at tayo po papalayan ng Diyos na buhay. Wala na po. Sige, kung wala na, Elias po natin ating mga pwede po tayo bakit aliw po ay nalay sa Panginoon. O hallelujah, God Jesus. Ang ganaan sa pangalan ni Jesus, muli nandito ang mga pananating binigay na aking mga pananampalataya sa Elias. Dahil po, Ama, na ito po ay balik po sa kanilang sisibigay na tumapapapalan. Pagpalain mo naman sa kanang ating buhay, ang natabawang ito, mayroon man. At tinatan po rin po, Diyos, hallelujah, na hindi po magkaroon ng kaway sa pangalan nito. Salamat po, Lord, sa mga pinakapagbigay. Patuloy mo rin po sa Panginoon, magpalain, ipangulog sa tulog ng mga gawain, pagkapigbigay din po sa Panginoon. Salamat po, Lord, at tinatan po, Diyos, at kanahawa ang pananating ito. Salamat po sa iyo, Ama, sa iyo lahat ng patuloy sa lawas at pagsamba sa pangalan ng Kristo na ito na nga. Sa aming Panginoon sa kapamita, sa laman ng nagawin sa bilang. Amen.